una sa lahat. Rider na nagpumilit pumasok sa isang condominium sa Cebu, malapit ang binaril sa ulo ng kapwa niya rider. Harap-harapan niyang nakita ng gwardiyan naka-duty at pati siya pinagbantaang papatayin ng gunman. Ang buong detalye sa krimeng yan, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. News 5 exclusive, babala ni Pangulong Marcos, wala raw kay kaibigan, pagtrabaho ang usapan. Nagbabala rin siya sa mga ayaw raw tumulong sa kanyang administrasyon. If you're not helping, get out of the way. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. AI video tungkol sa impeachment ni VP Sara, nakakawala raw ng tiwala sa mga opisyal na naloko nito, sabi ng Malacanang. Empleyado sa Kamara, binaril sa birthday party ng sarili niyang anak, patay. Balik Eskwela 2025, bagong school year, lumang problema. Ilang paaralan, shifting pa rin dahil kulang sa pasilidad. Ilang magulang naman pinayagang mag-sit-in sa mga anak nilang ayaw paiwan. 8 police chiefs sa Metro Manila sinibak dahil bigong may patupad ang 5-minute response time. 50 mil na utang sa lending app, lumobo sa 4 na milyong piso. Ang biktima, inengganyo raw na mangutang pa sa iba pang app, kaya lalong nalubog. At sa Frontline Showbiz, ano kaya ang papel ni Kyle Echari sa sequel ng hit romantic film na Isandaang Tula para kay Stella? Habang si XO member D.O. magkaka-solo album. Trahedyang bumalot sa sanay pagdiriwang ng isang empleyado ng Kamara kasamang kanyang pamilya sa Quezon City. Dead on the spot ang biktima ng barilin sa mismong birthday party ng kanyang anak. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa harap ng makukulay na dekorasyon para sa isang children's party, tumambad ang bakas ng dugo sa clubhouse sa isang subdivision sa Commonwealth, Quezon City. Binaril sa lugar na yan si Mauricio Pulhin, Chief of Technical Staff ng House Committee on Ways and Means. Naroon ang biktima at ang kanyang pamilya na magdiriwang sana ng 7th birthday ng kanyang anak na babae na isasabay na sana sa Father's Day celebration. Dead on the spot ang biktima na may tama ng bala sa batok. Actually, isa lang talaga ang tama, true and true siya kasi ang point of entry ay dito sa likod, dito. And lumabas po sa kanyang left eye ang exit. Sa paunang investigasyon ng Quezon City Police District, sakay ng motor ang gunman at isang kasabwat nito. Nakapasok ang riding in tandem sa subdivision matapos gumamit ng peking ID. 2 hours bago po ang insidente ay nakapasok na sila sa isang subdivision na ito na venue na sa clubhouse. Talagang pinlano nila ng mabuti ang gagawin nila. Ang bago nila isagawa ito ay talagang pinagplanuhan, hinaghandaan nila. Hindi pa malinaw ang motibo ng pagpaslang, kung may kinalaman sa trabaho o kung may personal na hidwaan na kinasangkutan ang biktima. Pinuntahan ng News 5 ang bahay ng biktima pero tumanggi munang magbigay ng pahayag ang kanyang pamilya. Ayon sa mga pulis, may lead na sila sa 2 persons of interest na tinutugis ngayon ng Special Investigation Group na kanilang binuo. Mariing kinundina ni House Speaker Martin Romualdez ang anyay karumal-dumal na krimen at nangakong pananagutin ang mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Unang araw ng klase, problema ng ilang paaralan ang sobrang dami ng estudyante. Kaya't kung hindi online classes, nagsasalita na lang ng mga classrooms. Pinatutugunan na po yan ng Pangulong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kitor. Inisa-isa ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga classroom sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Manila sa unang araw ng balik eskwela. Nagturo pa nga ang Pangulo sa mga estudyante ng grade 1 gamit ang flashcards.
Ipinag-utos ni PBBM sa Department of Education na dagdagan pa ng 30,000 guro sa public schools. Yan ay para mabawasan daw ang load ng mga teacher at makapag-focus sa pagtuturo. Isa rin daw sa mga isyung gustong matugunan ni PBBM ang bullying sa mga eskwelahan. Tinututukan namin yung mga cyberbullying, yung mga bullying dahil nagiging malaking problema, mental health problem ng mga bata dahil hindi maayos ang patak. Kung talaga may bullying, ay hindi sila makapag-aral ng mabuti. Kasamang nag-ikot ni PBBM sa eskwelahan si Education Secretary Sonny Angara. Dahil malaking paaralan ito, hindi raw nakitaan ng problema sa kakulangan ng classroom. Sana all, dahil kabaligtaran niyan ang sitwasyon sa Nagpayong Elementary School sa Pinagbuhatan, Pasig. Flag ceremony pa lang, shifting na. Hindi kasya ang lahat ng mga estudyante. Halos 12,000 estudyante ang naka-enroll ngayong school year sa Nagpayong. Ito raw ang pinakamalaking public elementary school sa bansa. Kaya naman hindi rin katakatakang problema ang classroom sa dami ng estudyante. Blended learning ang pinatutupad sa Batasan Hills National High School. Kaya ang grade 7 na si Yuri kaharap ang tablet sa first day high. Hindi raw kasi kayang i-accommodate ang 15,000 estudyante. Ang siste, may araw lang sa isang linggo ang mga mag-aaral na magkakaroon ng face-to-face classes. Face-to-face naman ang senior high school students ng Batasan Hills National High School para sa kanilang bagong curriculum. Sa ngayon, 800 paaralan sa bansa ang isinailalim sa pilot testing. Sa ilalim niyan, 5 na lang ang core subjects at mas mahaba ang oras para sa immersion bilang paghahanda sa employment. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. 8 Chief of Police sa Metro Manila ang sinibak dahil biguraw silang masunod ang 5-minute response sa mga tumatawag sa 911 emergency hotline. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Nagsimula na ang sibakan sa hanay ng mga pulis 2 linggo matapos maupo ang bagong PNP Chief na si Police General Nicolas Torre III. 8 Chief of Police sa Metro Manila ang inalis sa pwesto dahil sa kabiguang maipatupad ang mabilisang pagtugon sa mga tawag na matatanggap ng 911 hotline. Ayon kay Torre, hindi nagawa ng mga tinanggal na hepe ang itinakda niyang 5-minute response time sa bawat sumbong na makararating sa kanila. That is our commitment to the President and to the Filipino people. So, if they can cope up with it, if they can step up to that standard, we will look for commanders who will do so. Ang mga natanggal na Chief of Police ay mula sa Caloocan, Navotas, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina, San Juan, Parañaque at Makati. Paliwanag pa ni Torre, hindi magiging epektibo ang agarang pagresponde ng mga pulis kung hindi sila kayang manduhan ng maayos na commander. I want them to actually command, not only figuratively, but literally, they can issue the command over the radio, over in a communication na kung gusto nila. Nauna lang sinabi ni Torre na plano munang subukan sa loob ng ilang buwan ang 5 minutong response sa buong bansa. Bago ito paikliin palalo sa 3-minute response. At dahil nationwide ang 911 emergency hotline, hindi lang daw sa Metro Manila mangyayari ang sibakan. There'll be more because I was there in Central Visayas yesterday, in Iloilo, and may mga nakosyon ako mga provincial director doon. Bukod naman sa emergency situation, nagpaalala rin si Torre na pwede ring itawag sa 911 ang pambubuli sa mga eskwelahan ngayong simula na ng pasukan. Sinabi yan ng PNP Chief kasabay ng pagbisita niya sa ilang paaralan sa Quezon City kanina. Local stations magko-coordinate yan sa school head. Baka kasi hindi nakakarating sa school head sa kung ano mga rason ang impormasyon. Kasi ang bullying hindi naman nangyayari lang sa loob ng eskwelahan. Paglabas ng mga bata sa pagpauwi, meron ding pwedeng mangyaring ganyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Wala raw kaibigan pagdating sa trabaho. Yan pong babala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno na hindi na ginagawa ang kanilang tungkulin. Nasa frontline na balitang yan si Cheryl Cosim, exclusive. Kung di mo kami tutulungan, basta malis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin. Trabaho lang, walang personalan. Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng kanyang pamahalaan.
Sa aking eksklusibong one-on-one sa Pangulo para sa ikalawang episode ng kanyang podcast, tinanong ko si PBBM tungkol sa nangyaring balasahan sa gabinete na parang hindi naman daw binalasa. Una pong tinawag itong bold reset. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. Dagdag pa ng Pangulo, walang kaibig-kaibigan sa kanyang administrasyon. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo para sa tao. Iginiit din ni Pangulong Marcos na on probation o hindi permanente ang mga opisyal na nakapwesto sa kanyang gabinete. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you are on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. Speaking of palitan, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Hindi na lang namin ina-announce eh. Kasi, trabaho to, just if you're not helping, get out of the way. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Pinansin ko rin ang ginawang pag-iikot kamakailan ng Pangulo. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Siquijor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, alam nyo, aware kayo, kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin, and kumbaga nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga, na talagang, teka, bababa ako, tignan ko nga, talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba talaga. Totoo pala yung report. Maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binuhala ako nitong mga lokon to. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Nagbabalita mula sa Frontline, Cheryl Cosim, News 5. Nakakawalang tiwala. Yan ang sabi ng Malacanang kasunod ng pag-share ng ilang opisyal sa peke at AI-generated video tungkol sa impeachment ni VP Sara. Si Senator Bato de la Rosa na isa sa mga nag-share, dumipensa. Nasa frontline ng balitang yan ng aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? Viral ang video na ito sa social media kung saan tinatanong ang mga estudyante kung pabor ba sila sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Libo-libo ang nag-share niyan. Kahit ang isang Facebook account ni Senator Ronald Bato de la Rosa, shinare ang video na may caption na mabuti pa raw ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Pati ang sinasabing isang FB account ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte, shinare din ang video. Pero mabilis ang mata ng netizens. Natukoy na fake at AI-generated ang video o gawa lang sa artificial intelligence.
Kapansin-pansing iba ang lengguwaheng nakasulat sa mga establishmento. Pero ayon kay Senator De La Rosa na Senator Judge sa impeachment ng bise, AI man o hindi ang video, sang-ayon daw siya sa mensahe nito. Pati ang mismong bise aprobado sa AI video. Wala naman problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin, basta hindi ginagawang negosyo. Pero para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakakawala ng tiwala kung opisyal ng gobyerno ang nagbabahagi ng fake news. Kung ginamit lang naman ng kanila, ang kanilang mga talino para alamin kung ang kanilang isi-share ay mali, disinformation, or just AI-generated videos. Hindi ka na kailangang mag-apologize. Paano na po yung ibang naniwala sa kanila, considering na binoto sila ng taong bayan. Sa kabilang banda, bumuelta naman si VP Sara sa kumpanyang PR firm na gumagamit ng AI para umano siraan siya. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider? Ano pang point na kasuhan ko siya? Nakakahiya na yung napahiya na siya doon sa nangyari. Pero hindi na raw magsasampa ng kaso ang bise. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mula sa 50 mil, lumobo ng 4 na milyong piso ang utang ng isang isang nangutang sa mga lending app. Lumaki raw yan ng lumawak nang himukin siya ng una niyang inutangan na mangutang pa sa iba pang app bilang pambayad. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. 2 taon nang pasa ni Catherine, hindi niya tunay na pangalan ang bigat ng utang niya sa online lending app na umabot na sa 4 na milyong piso. Taong 2023 nang mangutang si Catherine, nagsimula yan sa 50,000 pesos na alok na pautang. 5% ang interes at dapat mabayaran sa loob ng 128 days. Ang problema, imbis sa 50,000 pesos, 32,000 pesos na lang ang ibinigay sa kanya. Inawas agad-agad ang interes na 18,000. Taliwas din sa itinakdang deadline. Siningil na kagad si Catherine pagkalipas ng 1 linggo. Dahil hindi nakabayad, pinahiya raw siya sa social media at binantaan ng kanyang pamilya. Ipinasa raw si Catherine sa iba pang online lending apps para mangutang ulit at makabayad sa una niyang inutangan. Hanggang sa umabot sa 9 na magkakaibang lending apps ang nautangan niya. Lumobo nga sa 4 na milyong piso dahil sa patong-patong na interes. Tinrap nila ako ng 1 taon. Kinuha nila lahat, inubos nila lahat sa akin. Ubus na ubus ako sa kanila. Lahat ng kita ko, lahat ng sweldo, lahat sa kanila na napupunta. Nagkabenta-benta ako ng mga alahas ko, lahat ng investment ko, nabenta ko dahil sa kanila. Sirang-sira ang buhay ko sa kanila. Hindi nag-iisa si Catherine sa ganyan. May higit 6,000 biktima ng nagpasoklolo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Nakakaalarma yan, lalo't may ilang nagpakamatay dahil sa utang at kahihiyan. Bumuo na ang PAOK ng one-stop shop kasama ng PNP at Securities and Exchange Commission. Diyan pwedeng maghain ng reklamo ang mga biktima ng lending app. Inaalam na ng PAOK kung iisa lang ang may-ari ng mga abusadong lending apps at kung konektado sila sa mga dating Pogo. Yun ang ayaw nating mangyari sa mga darating na panahon, na bigla na lang silang mawawala tapos yung kanilang pananagutan mawawala na rin. So dapat managot talaga sila. So that's why inaalam natin kung sino talaga yung pinaka source o yung pinanggagalingan itong mga online lending apps. Paalala naman ng SEC, hindi lahat ng online lending apps ay rehistrado. Babawiin ang license to operate ng mga rehistradong mapapatunayang nananamantala. Papatawan din sila ng administrative sanctions. Babalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Higit 321 million pesos na halaga ng shabu ang nakitang palutang-lutang sa dagat na sakop ng Cagayan. Itinago yan sa mga pakete ng tsaa. Sa bayan ng Claveria, 50 plastic packs ng tsaa na may lamang 310 million pesos na shabu ang na-recover. May Chinese characters ang mga pakete na itinurn over ng dalawang mangingisda. 2 araw pa lang ang nakalilipas nang makuha rin ang nasa 11 million pesos na halaga ng shabu sa dagat na sakop naman ng Praxedis. Inaalam pa kung saan galing ang mga droga. Ito na ang pinakabagong insidente ng floating shabu kasunod ng mga naunang natagpuan ng mga mangingisda sa Pampanga, Zambales at Ilocos Norte. Showbiz tonight na tayo. Kinoronahan na ang mga bagong reyna ng Binibining Pilipinas. Kabilang dyan ang kapatid queen na si Annabel McDonald. Nasa frontline ng balitang niya si News 5 digital producer Von Belinario. The queens have slayed the stage. And now, they have been crowned. Nag-uumapaw sa glitz and glamour ang ginanap na coronation night ng Binibining Pilipinas sa Araneta Coliseum na umere sa TV5. Binibining 7! Itinanghal ng Binibining Pilipinas Globe ang Media Quest Artist Agency o MQAA star na si Annabel McDonald. The competition was so tough, and everybody gave stellar performances and stellar answers. So I just prayed, like, Lord, whatever happens, you know what's best, and I'll lean on your understanding, not on mine. And God answered my prayer. Isa sa mga nagmarkang performance ni Annabel sa coronation ang Q&A kung saan tinanong siya tungkol sa nag-viral na babae sa Imbornal. Use rock bottom as your launch pad. I have done exactly that. I have sold bread, I've sold ukay-ukay clothes, and all the more rackets just to survive and support my family. Umani rin ang palakpakan ang naging sagot sa Q&A ni Binibining Pilipinas International Katrina Ann Johnson ng Davao Province. Internet is such a blessing to all of us because it allows us to create a community online with people from all around the world. We need to be aware, we need to regulate, and make our online communities a safe space for everyone. Thank you. Runners-up naman sina Dalia Catab ng Las Piñas at Kathleen Espenido ng Siargao. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. Kasiyahang walang patid naman ang handog ng Kapatid Stars at MQuest Ventures para sa mga kapatid natin sa Hong Kong. Damang-dama ang excitement at saya sa isinagawang HK Fest na may musical variety show. Kabilang sa mga nag-perform sina Randy Santiago, Kay Brosas, Wally Bayola, Jose Manalo at Alan Kay. Hosted by Anna Ramsey, DJ Chacha at Dylan Menor. Katuwang ng MQuest Ventures ang tindahan ni Bossing, PLDT Global at Philippine Airlines sa selebrasyong yan na bahagi ng pagdiriwang ng ating Independence Day. Buena mano pa lang yan ng mga showbiz scoops natin. I'll be right back. Susunod, lisensya ng viral taxi driver na naningil ng sobra-sobra sa NAIA, suspendido. Lalaking nagnakaw ng motorsiklo sa Baguio, arestado ng makasagasa ng isang lolo. Rider sa Lapu-Lapu City, Cebu, harap-harapang binaril sa tapat ng kondo. At website kung saan makikita ang traffic violation sa NCAP, inilunsad na. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Bistado sa operasyon ng NBI ang magkapatid na yan na nambubugaw raw sa Tarlac. Dinimatay pa ang isa sa kanila sa gitna ng raid. Ang kanilang modus, online live show, tampok ang mga menor de edad nilang kaanak. 10 kabataan ang sinagip sa ni-raid na bahay. 3 buwang gulang na sanggol ang pinakabata. Nasa pangalaga na sila ng DSWD.
Suspendido ang lisensya ng taxi driver na sobra kung makasingil ng pamasahe sa Ninoy Aquino International Airport. Napag-alaman pang paso na ang Provisional Authority ng sangkot na taxi hub. Nasa frontline ng balita niyan si Gerard de la Peña. Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? Viral online ang sagutan na yan ng pasahero at taxi driver. Hindi gumamit ng metro ang driver at naniningil ng 1,260 pesos para sa biyaheng NAIA Terminal 2 papuntang Terminal 3. 12 minutes lang ang biyahe niyan. Kaya naman, umalma ang pasahero. Huwag naman, lugi tayo sa gasolina pabalik, ma'am. 1-1 na lang, sige 1-1. Kuya, grabe ang bakal ng ano mo. Kaya 1-1 na lang. Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Kung alam lang natin, hindi na tayo nakita. Di na lang kami nag-ano, budol naman kayo. Di budol yan, pinalawanan ko nga. Ano? Sa kabila niyan, nagbayad pa rin ng higit 1,000 ang pasahero. Ang insidenteng ito, nakarating sa LTFRB at DOTR. At between Terminal 1 at Terminal 2 at Terminal 3, sobra naman yung 1,000, 1,200. Kalokohan na yon. Yan na pang-aabuso na yan. Hindi ka na makakapagmaneho ulit ng taxi. Pasensya ka na. Pero, ginoko mo yung kababayan natin. Natukoy ang driver na si Felix Opina habang ang taxi naman ay pag-aari ng Taxi Hub Transport. Sinuspinde ang lisensya ni Opina at balak pang tuluyan itong tanggalin. Na-impound na rin ang mismong taxi unit. Una nang nagsorry ang Taxi Hub Transport at sinabing magbibigay ng full refund sa pasahero. Saka personal din daw silang magsasorry. Yun nga lang, nabisto rin ng DOTR na paso na ang Provisional Authority ng buong fleet ng Taxi Hub noon pang Abril. Ibig sabihin, kolorum ang 15 taxi nila. Padadalhan ng show cause order ang may-ari ng Taxi Hub at sampahan ng kaukulang kaso. Magsasagawa naman ng crackdown ng DOTR, LTO, LTFRB at pamunuan ng NAIA para masawata ang mga abusadong driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Karmang inabot ng isang lalaking tumangay na motorsiklo sa Baguio City. Naaresto siya matapos makabundol ng isang lolo. Nasa Frontline na balitang yan si Ian Suyo. Sa kuha ng CCTV na ito, kita ang pagbaba ng isang lalaki mula sa jeep sa barangay Loacan, Liwanag sa Baguio City. Pumunta siya sa isang tindahan. Makalipas ang ilang segundo, tumawid siya sa kalsada. Agad niyang pinuntahan ng isang nakaparadang motorsiklo. Hanggang sa minaneho niya na ito. Hindi na nakunan pa ang mga sumunod na pangyayari. Pero nabundol na pala ng lalaki ang 74 na taong gulang na lolo bago sumemplang. Sugatan tuloy ang senior citizen. May matanda po naglalakad, tapos may taxing nakapark po. Yung nakamotor po, nasagi yung gilid ng taxi. Kaya yung matanda is naabot, nasagi. Kaya ma'am, sumemplang po yung nagdadrive ng motor po. Ang masaklap, hindi pala sa lalaki ang sinakyan niyang motorsiklo. Kwento ng may-ari nitong delivery rider na si Junmer, abala raw siya sa pagkuha ng mga ide-deliver na parcel. Wala raw siyang kaalam-alam na natangay na pala ang kanyang motorsiklo. Tumawag po yung kasamahan ko sa JNT na rider din po na nasa Lower Liwanag daw po yung motor ko, and yun nga po, basag na yung harapan, nakabunggo na. Tapos pununtahan po namin. Nabawi ni Junmer ang kanyang motorsiklo. Naaresto na rin ang suspect, pero pinag-iisipan pa raw ng delivery rider kung magdedemanda siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Pinakakasuhan ng Department of Transportation ang konduktor ng bus na nanakit at nanguryente pa sa pasaherong PWD sa EDSA busway. Ayon sa DOTR, tukoy na nila ang konduktor na may dalang taser. Giit ng ahensya, bigo raw ang konduktor maging ang bus driver na protektahan ng PWD mula sa pananakit ng ibang pasahero. Matatandaang kinuyog ang PWD matapos raw mangagat ng kapwa pasahero. Naunang pinadalhan ng show cause order ang kumpanya ng sangkot na bus. Suspendido rin ang linya nito na bumabiyahe sa EDSA busway sa loob ng 15 araw. Kaso yan, criminal yun. So, hindi na natin kailangan yung biktima ang magkaso dyan. Ang gobyerno pwede na mismong mag-file, and I will direct now LTFRB to file a case through the prosecutor, through the DOJ, against the conductor. Sa mga kapatid nating motoristang nangangamba kung may traffic violations ba sila sa gitna ng pagpapatupad ng NCAP
abay pwede nyo na pong malaman yan online. Puntahan lamang po ang mayhulika.mmda.gov.ph na website. I-type lang po ang plaka o conduction number ng inyong sasakyan, pero pati na rin ang motor vehicle file number at saka pinutin ang check. At dito pa makikita kung may violation ka o wala, ang mode of payments at kung paano pumapela. Ayon sa MMDA, lalagyan na rin yan ng feature ng pagpapakita ng CCTV footage na naging basehan sa pagpataw ng violation. Simula nang ibalik ang NCAP, nasa 10,000 na pong nahuli, kung saan 5,000 ang mga verified violations. Pumanaw na ang veteran actor na si Victor Kokoy Laurel sa edad na 72. Inanunsyo yan ng kanyang pamilya sa social media. Hindi idinatali ang sanhi ng pagpanaw ni Laurel. Siya ang anak ni dating Vice President Salvador Laurel at ni singer-actress Celia Diaz Laurel. Ilan sa pinagbidahang pelikula ni Laurel ang Lollipops and Roses at Impossible Dream. Nakilala rin siyang ka-love team ng yumaong superstar na si Nora Honor. Sunod, lalaking sangkot umano sa illegal na droga pinagbabaril sa Cebu. Ilang chikiting sa first day of school ayaw pawalay sa kanilang mga magulang. At singer-actor na si Kylie Chari kasama sa cast ng 100 awit para kay Stella. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nagkabangga ng isang utility van at kotse sa Santa Rita sa Samar. Bigla kasing lumipat ng lane ng van. Nahagip tuloy niya ang kasalubong na kotse. Muntik pang tumaob ang van sa lakas ng impact habang napunta naman sa kanto ang kotse. Sugatan ng mga sakay ng parehong sasakyan na agad namang dinala sa paggamutan. Sa uli, nag-aaregluhan ang dalawang panig. Malapit ang binaril sa ulo ang isang lalaking sangkot umano sa iligal na droga sa Cebu. Ang biktima, sinubukan pa raw magtago sa isang condominium para makaligtas mula sa gunman. Nasa frontline ng balitang yan ng ating Visayas correspondent, John Aroa. Tulong-tulong ang mga rescuer na isakay sa stretcher ang lalaking yan sa barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu. Sa harap ng guardhouse ng isang kondominium, malapitang binaril ang biktima sa ulo. Base sa investigasyon, hinarang raw ng gwardya ang biktimang nakamotor. Nagpupumilit kasi siyang pumasok sa kondominium kahit walang ID. Biglang lumapit ang isa pang rider na lalaki, sabay bunot ng baril at pinaputukan ang biktima sa ulo. Tumagos ang bala sa kanyang noo, kaya critical ngayon ang lalaki sa ospital. Sa investigasyon naman ng Lapu-Lapu City Police, isang online gamer ang biktima na sumasideline daw bilang tulak ng illegal na droga. Isa sa mabigat na motibo na tinitignan natin is yung about sa unsiyan sa droga. Considering nabuksan na nga ng kapatid yung messenger ng biktima na sinisingil daw siya ng malaking halaga ng pera. Posible raw na napansin ng biktima na may sumusunod sa kanya, kaya pagdating sa subdivision ay gusto niya umanong magtago sa condominium building. Pinuntahan ng News 5 ang pinangyarihan ng pamamaril, ngunit walang gustong magbigay ng pahayag. Bago na rin ang gwardya sa kondo at umalis na raw ang nakatokang gwardya noong mangyari ang pamamaril. Tumangging magsalita sa aming kamera ang bagong gwardya, pero kwento niya sa News 5, pinagbantaan daw ng gunman ang lumang gwardya kung magsusumbong. Patuloy ang pagtugis sa sospek. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5, Visayas. 733 million pesos, yan daw ang hihilingin budget ng Office of the Vice President sa Kongreso para sa taong 2026. Hindi ito nalalayo sa budget ng OVP ngayong taon na 700 million pesos. Paliwanag ni Vice President Sara Duterte, hindi na sila hihingi pa ng mas malaki dahil alam naman daw nilang hindi sila pagbibigyan ng Kongreso. Ayaw din daw niyang mapahiya ang kanyang staff sa budget hearing. Matatanda ang tinapyasan ng 2025 budget ng OVP kasunod ng umano'y maanumalyang paggamit sa pondo ng opisina ng Bise at ng Department of Education noong kalihim pa nito, si VP Sara. Inaasahan ko naman na hindi ibibigay yung budget ng Office of the Vice President dahil nga hindi naman kami kaalyado
ng administrasyon. At nakita na natin yon noong nakaraang taon. 12 Pinoy na ang sugatan at nadamay sa giyera ng Iran at ng Israel. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration or OWA, 4 sa kanilang na-ospital, 2 naman ang kritikal. Naipit pa raw sa leeg ang isa sa kanila. Na-confine ang 2 kritikal na Pinoy sa Israel. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, 8 Pilipino ang nilikas nila sa isang temporary shelter. Bukod sa kanila, nagtatago rin ngayon sa isang bomb shelter ang 3 alkalde mula po sa Eastern Visayas. Hindi sila nakauwi nang isara ang paliparan matapos silang umattend sa isang event. Tuloy pa rin ang pambobomba ng Israel at ng Iran sa isa't isa. 3 nasawi ngayong araw matapos tamaan ng missile ng Iran ang Petah Tikva na syudad naman sa Israel. Nasepang, so inatake ng separation anxiety ang mga batang first time pumasok sa eskwela. Ang ilang magulang napilitan tuloy makisit-in. Tumahan lang ang anak. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. May kasamang takbuhan ang pagbabalik eskwela ng mga kinder sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City. Ang ilang bata, todo hagulhul na. Hindi pa man nakakapasok ng classroom. Walang tigil din sa pag-iyak ang batang lalaking ito sa Corazon C. Aquino Elementary School. Ang isang ito, naglulupasay pa sa sahig dahil ayaw pa iwan sa kanyang ina. Madala sa mga ganitong eksena sa balik eskwela sa mga batang grade level. Separation anxiety o sa lengguwahe ng kabataan, sepangs kung sepangs. Sabi ko maglalaro lang kayo dun sa loob. Kaso po wala, takot na takot po ako. Dahil ayaw paawat ng ilang chikiting, pumayag muna ang teacher na makisit-in ang ibang nanay sa first day of school. Nandito ako sa pintuan, kunting lakad ko lang, sumusunod na siya. Sabi ko mag-a-adjust tayo ngayon kasi hindi po pwede yung magulang sa loob. Separation anxiety o sepangs is real, lalong-lalo na sa mga kindergarten students sa unang araw ng eskwela. Ang sepangs ay kadalasang nagdudulot ng pagkabalisa sa isang bata na may kasamang tantrums o sumpong, lalong-lalo na kapag hindi nila nakikita ang mga kakilala nilang tao o mga mahal nila sa buhay. Usually, alam mo naman yung practice, kahit na guided na yan sa bahay, pagdating sa bagong teacher, bagong mukha sa kanila, uneasy pa. Ang ilang bata, may phobia at hirap daw talagang makihalubilo sa ibang tao dahil nasanay na sa mga gadget. Ngayon lang siya nakakaano ng mga tao kasi lagi lang siya sa bahay, puro cellphone. Kaya parang hindi niya alam na makihalubilo sa mga tao. Ito po yung cellphone, yun po yung culprit eh. That must be addressed, di ba, na may paliwanag kung ano yung disadvantages ng mga bata na humahawak palagi ng cellphone. Ang ilang guro, storytelling ang diskarte para aliwin ang mga bata. From there, doon namin, yes, okay, doon namin aano sa kanila na, hindi pala nakakatakot. Payo ng mga guro, nakakatulong ang school orientation o ang pagsama sa mga bata sa eskwela bago pa man ang mismong araw ng pasukan para mabawasan ang sepangs nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Abangan, pinakamalaking red light, green light game na nasungkit ng isang paaralan sa California. At EXO member Dio, magkakaroon na ng full-length solo album. Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Kyle Echari is in sa upcoming romantic film na 100 awit para kay Stella. Ni-reveal si Kyle sa isang short video kasama ang mga bidang sina Bella Padilla at JC Santos. May hawak pa siyang gitara. Gaganap si Kyle as Clyde. Karibal siya ni Fidel, played by JC, sa puso ni Stella, na role naman ni Bella. Sequel ito ng hit 2017 film na 100 tula para kay Stella. Kung kailan yan ipapalabas, yan ang aabangan natin.
Heads up Philo Dandanis. For the first time, magkakaroon na ng solo full-length album ang EXO member na si Dio. Bliss ang title ng album na ilalabas sa July 7. Mala-summer ang tema ng teaser nito. Last year, nang i-release ng K-pop star ang kanyang extended play na Bloom. Bukod sa bagong album, pinaghahandaan na rin ni Dio ang kanyang concert dito sa bansa sa August 16. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, usapang eskwela pa rin pero sa California naman sa Amerika. Isang school doon ang may hawak ng Guinness World Record para sa pinakamalaking red light, green light game. Halos 1,500 ang kasali sa palaro sa Anaheim Elementary School District. Hango ang red light, green light game sa hit Netflix series na Squid Game. Bawal gumalaw pag red light at pwede naman pag green basta't huwag magpapahuli. Bukod sa elementary students, may mga kasali ring bumbero, polis at ilang city official. Ayon sa mga organizer, patunay ang event na walang pinipiling edad ang pag-i-enjoy sa larong yan. Alam ba nila ginagawa pag nahuli ka sa red light, green light? Yun pala yun. Siguro naman hindi naman ganun ang parusa, di ba? Parang di tayo sasali pag gano'n. Parang naging pabaong Pampa-Good Night yun. Pero ba na... we fail to say, no, kung anong mangyayari. Ano yun? Bang? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Pero Bok, naalala mo yung pampabaon din natin before na yung Pepsi 7-Up. Yun yung Pinoy version sa atin. 7-Up. Ano ba yun? Alam yung Pepsi, 7-Up, kailangan. Hindi ka gagana-ganern. Same. Time namin. Yung time nyo talaga. Rubber band. Yung gano'n, no? Syoktong. Uy, alam ko yung syoktong. Hindi alam. Ano yung papabata yun? Wow! Napakapait ng syoktong na yan. Bakit natin alam? Yan po ang yan po ang 45 minutong pag-himay sa headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.